Okay. Okay. So balik tayo. Ayan, may kasama na tayong pang-apat. I would presume si Stacy from the Philippines and Flory. Kayo ba nandyan? Sister Flory? Pastor. Okay. Okay. Good. Go. Welcome. So mag-i-start na Thank tayo you. ng ating Bible study. So again, our topic today is the self-revealing God. Ang Diyos mismo nag re-reveal ng kanyang sarili sa mga tao, sa kanyang plano, sa kanyang will, sa buhay ng mga tao at sa buhay ng lahat ng bansa ng mga tao. Bakit? Why God needs to do that? Because human beings are not able. We human beings do not have the ability. That is what the Bible teaches. To know God. Akala lang ng mga tao, kilala nila ang Diyos. Okay. Noon, nung hindi pa tayo born again, akala natin, kilala natin ang Diyos. Before we were regenerated by God, we thought that we have many things known about God, but in reality, hindi talaga natin kilala ang Diyos. God is hidden because His essence, okay, is beyond human comprehension. Okay? Or whether God veils Himself in order not to overwhelm us by the splendor of His majesty. Napaka-transcendent ng Panginoon. Napakalaki ng Panginoon, napakalawak ng pagkatao ng Panginoon para makilala ng tao. So, ang Diyos ay napakalaki para makilala ng tao. Hindi basta-basta makikilala ng tao ang Diyos ng katulad ng interaction between human beings. Tayo, madali natin makilala ang bawat isa, through our interaction. But a human being cannot just know God without God revealing Himself to him or to her. So, Scriptures makes clear that no one can see the face of God and live. Walang nakakita ng mukha ng Diyos at patuloy na buhay. Sa Exodus 3:20, ang context nito ay kausap ng Diyos si Moses. At sabi ng Diyos, but He said, you cannot see my face. Sabi ng Diyos kay Moses, for man shall not see me and live. Sa Old Testament, pag nakita mo daw ang mukha ng Diyos, mamamatay ka. Because God is so big. God is so glorious na kapag humarap ka sa mukha niya, hindi lang masisilaw ka, kundi mamamatay ka. So no one can see God. No one saw God in the Old Testament. Although God doesn't have the physical form, walang mukha ang Diyos, na physical, kasi God is spirit, sabi ng John 4:24. Pero yung kanyang anyo, kapag nag-aanyo siya, sa pamagitan ng kanyang glory, yung kanyang kapangyarihan, ay kapag nakaharap ang tao doon, mamamatay. Isaiah 6:5, ang sabi ni Propeta Isaiah, woe is me. I am cursed. Okay? Sabi niya, I am cursed, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of my people of unclean lips. For my eyes have seen the King,
the Lord of hosts. Okay? Ang Diyos, pwede siya magpakita sa tao sa tinatawag na theophany. Yung nagmamanifest ang Diyos sa iba't ibang paraan, katulad doon sa burning bush sa panahon ni Moses. Di ba? So, ano yun? Theophany yun. Ibig sabihin, manifestation of God. Siya ay nagmamanifest sa mamagitan ng mga angels. Angelophany naman yun. Ang Diyos ay nagpapahayag, nagpapakita sa tao sa iba't ibang anyo, sa iba't ibang kaparaanan. So, without God revealing Himself to us, hindi natin siya makikilala. Kasi tayo mismo, wala tayong kakayahan. We don't have the ability to know God. Okay? We don't have the power to know Him. Our thoughts, okay, are lower than the thoughts of God. Although si Moses, he was allowed to hear the voice of God addressed him personally and to formulate God's command for the people in his charge. When he was on Mount Sinai, narinig niya yung tinig ng Panginoon, pero hindi niya nakita ang Diyos ng mukhaan. Narinig niya ang Diyos. Pero ang sinasabi natin dito sa ating lesson na ito, it is God's initiative para magpakahayag siya sa tao. Kasi ang tao mismo walang desire na hanapin ang Diyos, na kilalanin ang Diyos. At kung meron man, hindi niya makikilala ang Diyos ng sa tamang kaparaanan. God's will and purpose are hidden from mortals. Tayo, mga mortals tayo. Okay? Not simply because of our finitude, but primarily because of our sin. So dalawang hadlang para makita natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga layunin sa buhay natin. Una sa lahat, may hangganan tayo eh. Okay? Tao tayo, hindi tayo katulad ng Diyos na all-knowing. Ang knowledge natin ay very limited. At the same time, may kasalanan tayo. So yung kasalanan na yon, the sin hinders us from knowing God. Our sins is a hindrance, okay, to knowing God. So that is why God needs to reveal Himself to us. Dahil wala tayong kakayahan dahil sa kasalanan natin at limitado ang ating capacity, ang ating ability, it is God who will reveal Himself, who reveals Himself to us. Isaiah 55, 8 to 9. Ang Diyos na nagsasalita rito. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Magandang ginagawa ni Brother Deng, oh. I think si Sister Shalimar ginagawa rin, nagte-take notes para we can benefits. Pero bigyan ko kayo ng tip, pwede nyo i-screenshot, pwede nyo kunan ng isa pang camera. Kung ayaw nyo mag-take notes, para sa ganun, we can share this with other people, yung mga natututunan natin dito sa ating Bible study. Ang dahilan nitong pagsisimula ng ating Bible study ngayon, para sa lahat na ito. Okay? Para sa mga kamag-anak namin ni Sister Arlene, both sides, dyan sa Pilipinas, isa lang ang representative ngayon yan, Sister Flory. At yung kamag-anak ko din dyan, wala pa sila. Okay?
At yung GBCI, represented by Sister Shalimar, isa-isa, no? At yung mga kaibigan natin sa Pilipinas, represented by Brother Deng. At yung aking mga high school batchmates, at anyone, okay? Sana next Tuesday night, Wednesday morning sa Pilipinas, malagdagan ng ating bilang. Okay? So pray for that. Okay? Pray for that. I wonder kung bakit wala pa yung mga kasama natin dyan sa Pilipinas, sa Sister Floren ba nangyari? Anyari? Wala pa sila. Ha? Ano, Sila, Pastor, si Tyron kasi naglilipat ng kanyang mga paninda dun sa kabilang bahay. ay, sayang sana next Tapos, time, ano? Next time. Sila oo, Jojo, wala Pastor, kang balita. Sila wala, Jojo, wala. Pastor. Si Stacy katabi ko nandito, tsaka si Ah, Dana. yeah, dalawa. Okay. Marami naman pala tayo. Ano naman tayo eh. Times 3 sila, Flory, times 2 sila sa Limar, Oo, ganun, times 2 Pastor. sila Deng. So mga ano lang tayo, kulang-kulang na rin 10, okay na rin. Okay. Oo, Pastor. So yeah, let's benefit from this. Daily we meet people, may mga tanong sila about the Bible, about the teachings of the Bible. We can share with them whatever we can learn from this Bible study. So, napakataas ng karunungan ng Panginoon. Kaya nga privilege tayo eh. Ito ay paraan ng Panginoon para partly yung kaisipan ng Panginoon ay makita natin, malaman natin. This is one way God is allowing us to know His thoughts, because His thoughts are higher than our thoughts. So, hindi pwede yung tayo lang at our initiative kilalanin ang Diyos without Him revealing Himself to us. Okay, our thoughts are not God's thoughts. Sabi rito sa Isaiah 55, and our ways are not God's ways. For our reasoning is corrupted by lustful ambition. I think it was last Sunday, 2 Sundays ago, I preached about the heart of man is deceitful, okay? Deceitfully evil. Lagi nating narinig, di ba, sa mga tao, follow your heart. Okay? Follow your heart. Actually, mali pala yun. Kasi ang puso natin punong-puno ng kasalanan. Follow the heart of God. Yun. Okay? Ang tamang gawin. Di ba? Lagi nating nakikita yan, narinig natin yan sa mga telenovela. Follow your heart. Sundan mo. Sundin mo ang tinitibok ng puso mo. Ayun. Hindi pala tama yon. Sundin mo pala ang tinitibok ng puso ng Panginoon. You follow the heartbeat of God. That means you follow the will of God, the plan of God, not your heart. Because our ways are not God's ways. Our reasoning is corrupted. Corrupt ang isip natin. Corrupt ang puso natin. So we cannot rely on our principles in life. We cannot rely on our own ways. That is why God is revealing Himself to us. Okay? Ito ang ways ko. Ito ang plans ko. Ito ang purposes ko. Follow them. We are separated from God. Not only our beings, ang Diyos transcendent siya. Hiwalay siya sa tao. Okay? Kasi merong katuruan na ang tawag ay pantheism. Yung all is God. All is God. Ito'y tinuturo ng Scientology na ang tao pwede maging katulad ng Diyos. Hindi pwede yon. Kasi ang Diyos hiwalay. Transcendent siya. Yung being niya
yung pagka-Diyos niya ay hiwalay sa ating mga tao. Hindi pwedeng ang tao maging Diyos. Okay? O ang Diyos nagkaroon ng katawang tao sa magitan ng ating Panginoong Jesus. Pero ang tao kailanman hindi pwedeng maging Diyos. Merong isang prosperity gospel preacher sa TV na sinasabi niyang tayo ay mga little gods. Mali yun. Kasi punong-puno tayo ng kasalanan. Kaya tayo ay malinis sa harap ng Diyos dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kaya araw-araw natin dapat ipagdiwang yan. We should rejoice because when God looks at us, ang nakikita niya yung dugo ng Panginoong Jesus na pinambayad sa ating mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So our thoughts are not the thoughts of God. The thoughts of God are higher than our thoughts. Our thoughts are corrupt. Tandaan natin yan. Kaya hindi dapat tayo magtiwala sa ating mga kaisipan. Our reasonings are corrupt. Okay? Huwag ka maniwala sa reasoning mo. Okay? Sa logic mo. Kasi corrupt ang ating mga kaisipan. That is why God needs to reveal Himself to human being. Even the unbeliever encounters God, ang sabi ng isang theologian. But he does not penetrate through the truth of God that is hidden from him. Sabi pa ng isang writer, the God of the Bible is not discovered. He is not forced into light, even of love, by any power outside himself, not even by our misery. Ang Diyos, magpapakahayag siya sa mga tao sa kanyang kaparaanan, hindi sa paraan ng tao. Nauso noon yung papunta diyan sa Prayer Mountain, naalala mo yun, parang ding saan ba yung Prayer Mountain? Antipolo ba? Antipolo. Antipolo nung araw, uso yung mga Christian nagpupunta ng Prayer Mountain. Kasi ang kaisipan, pagka nag-fasting ka, mapipilitan na sagutin ng Diyos ang panalangin mo. Parang lumalabas na bribe mo ang Panginoon sa fasting mo. So ang nangyayari, ikaw na ang nasusunod, hindi na ang Diyos. Paraan ng tao yun. Okay? Kapag ka nananalangin ka, ang sagot ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa marugdog mong panalangin. Hindi yun. Kailangan natin manalangin ng marugdog. Pero ang sagot na oo, ay hindi dahil sa marugdog nating panalangin o sa ating pagka-fasting, kundi dahil kalooban ng Diyos yun sa buhay mo. Di ba't ang turo ng Panginoon sa atin? Okay? May your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. So ang tao, nag-iisip siya ng mga kaparaanan para abutin ang Diyos. Mali yun. Gamitin natin yung paraan ng Diyos kung paano makilala siya. Hindi yung paraan natin. Di ba? Hindi yung paraan natin. Yung iba, mga nagsasakripisyo ng buhay nila. Hanggang ngayon, tuwing mahal na araw sa Pilipinas, nagpipinitensya. Kasi akala nila, okay, they thought, okay, that doing penitence will, okay, forgive their sins. God will forgive their sins for their penitence. That's human way. Mali yun. Kasi sabi ng Bible, once and for all, Jesus Christ paid for our sins. Hallelujah. Amen. Amen. So ang tao, may paraan siya para kilalanin ng Diyos. Human beings invent ways, okay, to know God. Ways that are not biblical. We should follow
the Bible teachings on how to know God. Ang Diyos mismo nag-reveal ng mga paraan kung paano siya makilala. Ito na yung gagawin natin ngayon, okay? Okay, knowledge of the existence of God. Okay, generally speaking, may alam ang tao tungkol sa Diyos. Ito yon. Psalms 19:1. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Yung langit, yung mga ulap, mga planeta, yung araw, yung buwan, mga bituin, all of the heavenly bodies, okay, prove that there is God. Okay? Proof yun na may God na nagko-control. Hindi lamang nag-create ng buong sangkatauhan, ng buong kalawakan, but that's a proof that there is someone sustaining the universe. Okay? At hindi yun si Obi Kenobi. Okay? Hindi yun Star Wars. Romans 1:20-21. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. So, may alam ang tao tungkol sa Diyos. Okay? Pero, okay, not all human beings believe in the gospel. May alam nila at their mind may Diyos, pero hindi lahat ay naniniwala sa Kanya. Naniniwala sa existence niya. Pero sa kanyang mga plano sa buhay nila, kalooban sa buhay nila, hindi nila tinatanggap yon. Okay? Although, okay, God is provident, kahit na yung mga tao hindi nakakilala sa Kanya, pinagpapala pa rin niya. Ang tawag dyan ay common grace. Common grace which is available, given by God to all people, both to the believers and the unbelievers. So, ang mga makasalanan, meron silang knowledge of the existence of God. Yun lang pagkakilala nila sa Diyos. Na ang Diyos ay nag-i-exist. Hanggang dun lang. Hanggang dun lang pagkakilala nila sa Diyos. Pero, subukan mo mag-survey. Punta ka lang sa kanto ng kalye ninyo. Tanungin mo yung mga tao, do you know God? Probably 90% will say, yes, I know Him. Pero not in the biblical way. Kilala nila na may Diyos. Okay, nag-i-exist. Pero personally, hindi nila kilala ang Diyos. Okay? So, this knowledge, okay, the knowledge of the existence of God is sufficient only to render us inexcusable because it is clouded by a sinful proclivity within the very heart of humanity. So, hanggang doon lang yon, okay? Yung sinabi sa Romans 1:20-21. Kaya kilala nila na may Diyos dahil sa mamagitan niyan, makikilala nila na sila ay guilty. Hanggang doon lang yung pagkakilala nila sa Diyos, ay yung existent niya at guilty sila sa kasalanan. Hanggang doon lang. Okay? It does not lead directly to God, but only reinforces our prideful self-sufficiency and self-trust. Okay? So, nandiyan ang Diyos. Makasalanan ng tao, hindi yung nagdadala sa kanila. Yung kaalaman nilang yon, that knowledge does not lead to personal relationship with God. That is why God needs to reveal Himself to
the people. Okay? So ito na, self-revelation of God. So bakit kailangan ang Diyos mismo mag-reveal ng kanyang sarili of who He is, of what He is to human beings? Ito na ang tinuturo ng Biblia. We cannot reach God by the way of virtue or of thought. Ito na yung sinasabi ko kanina na yung iba't ibang paraan ng tao para kilalanin niya ang Diyos. Okay? But God can come to us and enable us to think what was previously unthinkable. So, itong ginagawa natin ngayon, sino ba makapagsasabi sa atin when we were yet unbelievers na tayo ay makakatanggap ng mga turo na ito ng Bible na maintindihan natin ito ngayon. Nung araw, okay? Before we got born again, okay, wala tayong alam tungkol sa Diyos. Alam natin, nag-i-exist ang Diyos. Nakukonsensya tayo sa kasalanan natin, pero hindi tayo nadala, okay, sa pagkakilala natin personal. Maliban na lang nung mismo ang Diyos, hinanap tayo at dinala niya tayo sa kanyang sarili. Okay? So a human being cannot reach God by his own human ways. All right? So we can know God because God truly reveals Himself to us. Salamat sa Panginoon. Hinanap niya tayo. Di ba malaking blessing yon? Amen. Amen. Kung hindi, siguro siguro kung ano mga ginagawa natin ngayon. Di ba? In His own perfect time for all of us. Amen. In His own divine ways. Yung tinatawag na divine appointments. Nakilala natin ang Diyos. Ipinakilala kasi niya ang kanyang sarili sa atin. Though God does not communicate with us directly face-to-face, okay, yung natawag na audible voice, di natin narinig, hindi natin siya nakikita personally, but indirectly, by means of His mighty deeds in biblical history. Okay, nababasa natin sa Bible. Okay, hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus nung siya nagkatawang tao, nakikilala natin ang Diyos. So, God is revealing Himself to human beings, to us. Praise the Lord. Okay, He revealed Himself to us. Hallelujah. Hallelujah. Kasi nung araw, walang direksyon ng buhay natin. Amen. Amen. Walang direksyon. Walang totoong joy. May happiness, pero hindi lasting. Ha? Wala tayong totoong satisfaction o fulfillment sa buhay. Okay? Kaya hanap tayo ng iba't ibang mga bagay, experiences para tayo sumaya lamang. Pero salamat sa Panginoon, He found us. Tayo yung mga tupang ligaw na hinanap ng Panginoon. Praise the Lord. Nag-reveal siya sa atin. Okay? At kung babalikan natin yung ating mga kanya-kanyang karanasan, siguro, magtataka tayo, paano ako nahanap ng Panginoon? O kaya, paano ako na-born again? Nagising ka na lang na born again ka na. Di ba? Ako, hanggang ngayon, talagang hindi ko pa kumpletong maisip kung paano ako na-born again eh. It's still a miracle. It's still mysterious in a positive way. Yung aking conversion, yung aking regeneration. Hindi ko hinanap ang Diyos. Ang Diyos ang humanap sa akin. And I believe the same experience happened to you. Amen. 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 Praise the Lord. Ang revelation ng Panginoon tungkol sa sarili niya, okay,
ay nalalaman natin ito dito sa tagpo na ito, tinatanong ni Jesus Christ, sino ba ako sa mga tao? Okay? Ah, sabi nila, ikaw daw ay si John the Baptist o si Elijah o si Jeremiah o isa sa mga propeta. But he said to them, but who do you say that I am? Simon Peter replied, you are Christ, the Son of the living God. Yung bang knowledge ni Peter tungkol sa pagiging Christ ni Jesus Christ at Son of the living God, galing ba sa kanyang sarili yon? Okay? Hindi. Ang sabi ni Jesus Christ, and Jesus answered him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So yung mga katagang binitawan ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Revelation ng Diyos yun sa kanya. Hindi niya yun na-research. Hindi niya yung naisip ng sarili lang niya. Hindi niya yun na-marites. Hindi yun nasulsul sa kanya ni Marisol. Okay? Hindi niya yun napanood. Hindi niya yun narinig sa ibang tao, kundi revelation yun ng Diyos sa kanya. God reveals Himself in His Son. Ito na yung perfect revelation ng Diyos kung sino siya. Ha? John 1:18, no one has ever seen God. Only His Son, who is close to the Father's heart, who has made Him known. Okay? That is why, brothers and sisters, kilalanin natin si Jesus Christ continuously in His teachings and in His ministry and life. We can know more about the Father because Jesus Christ is the exact representation of God. Sabi ni Jesus Christ, if you see me, you see the Father. Of course, figurative yun. Ibig sabihin niya, kung nakinig kayo sa akin, nakikinig kayo sa akin, narinig nyo rin ang Diyos. In Ephesians 3:3, Paul declares, the mystery of God's grace was made known to him by revelation. Assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given to me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ. Yung mystery of grace. Okay? Yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Dati, mystery yun. Nung namatay na si Kristo, okay, at binayaran ng dugo niya ang kasalanan ng tao, okay, na-reveal na kung ano yung mystery na yun. Okay? So, through His Son, Jesus Christ. Sa experience ni Apostle Paul, Galatians 1:12, for I did not receive it from any man, nor I was taught it, but I received it through the revelation of Christ. Yung mga itinuro ni Pablo, yung kanyang testimony, yung kanyang mga teachings, revelations ng Panginoon sa kanya yon. Okay? Sa mamagitan ng pagbabasa niya ng Old Testament, nakita niya si Jesus Christ. Hindi niya imbento yon bilang isang pariseo. Hindi niya pinag-aralan yon. Pinag-aralan niya ang Old Testament, nabasa niya. Pero yung mga tinuro niya, sabi niya, ay natanggap ko yun. Okay? Revelations ng Panginoon yun sa akin. So we can know the Father, we can know God if we know Jesus Christ. So, sabi ni Jesus Christ sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, God reveals Himself in His words. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili
sa magitan ng kanyang salita o sa mga salita niya, sa scriptures, sa Bible na tinatawag, yan. The Bible is the record of this irrevocable divine excursion into human history. And it is also a mirror and echo of what transpired in the past. So we can know God, who God was in the past history. We can know who God is in the present history. We can know who God is, His plan, His purposes, His will for us in the future by reading, studying the Bible. The Bible is not direct God's voice, but it carries His voice by the power of the Spirit. Okay? It is not itself the light, but it reflects the light through the working of the Spirit. That is why it is very important that we should read the Bible. The fact that God reveals Himself through His Word, sabi ng isang author, presupposes that man is a being who has been created for this kind of communication, for communication through speech. God communicates to us, okay, through His words. We hear Him, not His audible voice. We know His will by reading His words. Okay? We cannot come to God either by a dialectic inwardness or by self-purification, but God comes to us even while we are still in our sins. Ang Diyos mismo ay nag-adjust sa atin sa magitan ng kanyang mga salita, pinapakilala niya ang kanyang sarili sa atin. So dito sa Romans 10:14 to 17, at dito tayo magtatapos. Okay? God reveals the way of salvation through the proclamation of His words. Ito ang ultimate purpose ng Diyos kung bakit inireveal niya ang kanyang sarili sa tao. Hindi lamang para magkaroon tayo ng head knowledge. Hindi lamang para mag-take notes tayo. Hindi lamang para dumaming alam natin, okay, sa Bible. Okay? Para kapag nanood ka ng Jeopardy, pagdating sa category ng religion, ay may sasagot ka. Kundi para sa kaligtasan ng tao. Praise the Lord! Dahil dito tayo ay naligtas. Narinig natin ang kapahayagan ng salita ng Diyos at nilapit tayo ng Diyos sa kanyang sarili at tayo nanampalataya. Pero paano naman yung mga unbelievers, nating mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay, co-workers, neighbors? Paano sila makakilala sa Panginoon? Sabi ni Apostle Paul, how then will they call on Him in whom they have not believed? Diba? Paano naman mananampalataya ang mga unbelievers kung, sabi niya, wala namang silang naririnig? Diba? And how are they to hear without someone preaching? Kung wala namang nangangaral sa kanila tungkol sa Ebanghelyo. And how are they to preach unless they are sent? Okay? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed what he has heard from us. So faith comes from hearing, and hearing through the words of Christ. Kapag ka narinig po ng mga unbelievers yung mga katotohanan na sila ay makasalanan at namatay si Jesus Christ sa kasalanan nila, kailangan nila mag-repent at ikumpisal na si Jesus Christ ay Panginoon nila. God will give them faith to believe Jesus Christ as Lord and Savior. So ang unang step, maging
instrumento tayo ng self-revelation ng Diyos. Oo, nagpapahayag ang Diyos sa kanyang mga salita. Pero sino ang magsasabi ng mga salita niya? Hindi naman hanggang ngayon yung mga anghel bababa mula sa langit at bibigyan ng mga panaginip lahat ng mga tao katulad ng ginawa niya kay Maria at kay Joseph. Tapos na yung mga panahong yun. Ang instrumento ng Diyos ngayon sa kanyang self-revelation ay tayo mga Christians. Tayo mga Christians. I-reveal ng Diyos sa tao para maligtas ang tao, para magsisi sila, para tanggapin si Jesus Christ as Lord and Savior sa mamagitan ng pangangaral natin ng Ebanghelyo. Amen. Amen. Hello. Amen. Ayan, amen, amen. Ito ang ating culture. Sa church ngayon, nagsimula ako ng series na ano ba ang culture ng Christian life. Sabi ko, the culture of the Christian life is counter. Kabaliktaran o hindi katulad ng kultura ng mundo. Ang kultura natin, mga kapatid, unang-una sa lahat, ay yung mangaral ng Ebanghelyo. Okay? Ang kultura natin, hindi yung papulahin natin mga mata sa kakapanood ng TV. Pagurin natin ang ating mga sarili sa kakapamasyal. Hindi ko sinasabing masama itong mga ito. Okay? Magpakayaman ka ng pakayaman. Okay? Hindi ng kultura natin. Our culture is the proclamation of the Word of God so that God can reveal Himself to people. Tayo ay instrumento. Isa pong malaking karangalan. It's a privilege for us to be used as God's instrument. Amen. 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 So, magtatapos na ako. So, magitan ng social media, okay, gamitin natin yan. Email, tawag, o mas maganda, personal. Okay, libre mo sa Jollibee, dalhin mo sa isang restaurant, di ba? Bigyan mo ng regalo, okay? Para lang makinig sa'yo, nagpagpipreach mo ng Ebanghelyo, di ba? At alam nyo, malaking kasiyahan kapag tayo ay nakakawin ng mga unbelievers sa Kanya, sa kaharian niya. Okay? Wala itong katapat na anumang material na bagay nung alam mo na sa magitan ng iyong ministeryo may na-born again, na ginamit ka ng Panginoon. Subukan nyo. Sa magitan ng pag-iimbita mo, ng pag-share mo ng gospel, may na-born again. Okay? Hindi ka ang mag-born again, kundi ang Diyos, pero instrumento ka. Hindi po kayang bayaran yan ng anumang experience sa mundo. Hindi kayang bilhin niya ng pera. Sabihin ko sa inyo. Sabi ng Bible, sa isang kaluluwa, sa harap ng mga anghel, maraming nagdiriwang sa kalangitan. Praise the Lord. Amen. Amen. So, salamat sa Amen. Panginoon. He revealed Himself to us. Tayo po ay mag-end na sa prayer. At pag-pray natin na dumami tayo sa next Tuesday. Evening dito sa amin at Wednesday noontime naman dyan sa Pilipinas, mga kapatid. Lord, thank you for guiding us through in our Bible study today through Zoom. Salamat po sa platform na ito na ginagamit nyo. Dalayan namin next time that you will convict our friends, churchmates, loved ones to join us in our next Bible study and prayers. I pray for Brother Deng, Sister Flory, Sister Shalimar and their family members. Continue to pour out your blessing upon them. Continue to protect them, Lord. Continue to reveal yourselves to them, your will, your plans for them, and continue to help them grow, Lord, in the knowledge of your Son, Jesus Christ. Help them to be excited in studying your words and in doing fellowship and worship. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Harap muna tayo dun sa mag-picture taking muna tayo. Ayan, nandiyan na pala si Brother Edmond. Praise the Lord. Baka pwede mag-squeeze in dyan si Stacy sa'yo at si Brother Stacy.
Stacy, di. Deng, baka pwedeng Teka, sumama dyan sa'yo si Sister Luisa. teka, di. Okay, para namang okay, Picture lang. picture lang naman. Halika na, picture lang, picture. Picture lang, saglit lang. Walang question and answer. Huwag ka mag-alala. Walang test. Ayan, si brother ano. Wala, Sister Luisa, hintayin natin. Ayan na. Para naman, ayan, ready ha? 1, 2, 3. Andali, mali ako. Namali. Sorry. Yun, isa pa. Yun, thank you. God bless you. Bye. Bye. Bye.